So magandang araw mga pare ko. So andito na naman tayo magbibigay ng kaunting kaalaman na pwedeng kapulutan ng aral, lalong-lalo na sa mga baguhan pagdating sa marine engineering at sa pag-aaral sa marine diesel engine. So dito mga pare ko, mayroon lamang akong ituturo sa inyo kung ano nga ba ang mga procedures or mga bagay na dapat nating tandaan bago magpaandar ng isang marine diesel engine. So hindi lang ito lakip sa mga Japanese engine mga pare ko, pati na rin to sa mga Chinese engine na ginagamit natin sa ating pagbabarko or sa ating mga generators or marine main propulsion engine sa ating mga barko. So dito mga pare ko, meron lamang apat na bahagi nating pinag-uusapan dito bago paandarin yung ating makina. Yung ating lubricating oil system, yung ating fuel oil system, yung ating freshwater and seawater cooling system, at saka yung ating starting air system. So ito yung basic na apat na ating pinagtuunan ng pansin mga pare ko bago natin paandarin yung ating mga marine diesel engine. So gaya sa amin, unang-una binubuksan natin mga pare ko yung ating lube oil pump or yung ating priming pump sa ating pre-lubrication ng ating makina. Ibig sabihin hindi pa naikot yung ating makina mga pare ko, nagkakaroon na ng pre-lubrication sa loob ng ating marine diesel engine. So pangalawa is yung ating i-prepare natin yung ating starting air system. Binubuksan na kanina mga pare ko yung ating air compressor at binuksan na rin yung ating hangin para sa ating makina. So dito mapapansin niyo aangat yan yung ating lube oil pressure dahil binuksan nga natin kanina yung ating lube oil priming pump. So ngayon naman mga pare ko, yung ating service tank sa taas is always naka-ready yan, automatic may laman. So ngayon ang gagawin mga pare ko, binuksan natin yung hangin dito para sa ating blow by gases or blow soot para mailabas natin mga pare ko yung lahat ng contamination sa loob ng ating combustion chamber. Maaari mang may nag-leak na tubig or may sobra na fuel oil sa loob ng ating combustion chamber. So ginagawa dito yung ating blow by gases or blow soot sa loob ng ating combustion chamber. So pagkatapos pare ko, sinarado na yung ating decompression cock at binuksan ulit ng hangin para magkaroon ng compressor at ayan na nga mga pare ko, umandar na dito yung ating marine diesel engine. So automatic mga pare ko, makikita niyo dito umangat yung ating pressure ng ating fresh water pressure gauge at saka sa pressure ng ating seawater pressure gauge. So ibig sabihin totally gumagana yung apat na system kanina. So same sa isang makina natin mga pare ko, kailangan magkaroon ng blow by or soot ng ating combustion chamber para mailabas natin or makita natin yung maaaring contamination sa loob nito. So ganoon na nga, pinaandar na rin mga pare ko at ito na same ng RPM yung ating starboard side main engine at saka yung ating port side main engine na parehas na nasa 650 RPM. So dito naman mga pare ko, since tugboat yung ating sinakyan, yung propeller nito is hindi siya yung fixed propellers dahil ito ay naka Z-pillar. So ibig sabihin yung ating propeller dito mga pare ko is umiikot siya totally at almost 360 degrees. So kung mapapansin nyo, yung batak niya is paatras or nasa proa ng ating barko. So ayan mga pare ko, gaya ng sinabi ko kanina, yung propulsion ng ating propeller is paatras dahil nga tayo ay naghihila ng isang malaking barko. So yan yung advantage or design mismo ng isang tugboat na barko mga pare ko. So maliit lang yung kaha ng ating tugboat, ngunit napakalakas ng makina nito. Design para magtulak at maghatak ng malalaking barko na pinapasok natin sa pier or pinapalabas natin sa ating berthing station. So yan mga pare ko, example at apat na bahagi na dapat nating tandaan. At uulitin ko lang yung ating lubricating oil system. Yung kanina binuksan natin yung primer nya. Pangalawa naman yung ating fuel oil system, laging may laman yung ating service tank. Pangatlo naman yung ating cooling system, so makikita yun mga pare ko sa discharge ng barko. Pangapat yung starting air system. So dito naman mga pare ko, mapapansin nyo 650 yung RPM ng ating makina, ngunit sa ating propeller tachometer is nasa 280 lang dahil yan sa mga reduction gear sa loob ng ating transmission. So dito naman mga pare ko, mapapansin nyo nasa 190 degrees almost yung ating posisyon ng ating propeller dito dahil nga hinahatak natin mga pare ko yung ating ina-assist for undocking na foreign vessel. So ayan mga pare ko, dito naman sa ating panel board, lahat dito is operational. Makikita nyo yung clutch oil pressure, lahat dyan, lube oil pressure sa ating makina, pinaka-importante yan. At saka parehas na rin sa kanan na bahagi or sa ating pabor at saka estribor
na makina. So yan yung mga parameters na dapat natin tandaan, lalong-lalo na pagdating sa lubrication. So dito naman mga pare ko, ibabahagi ko lang sa inyo yung ating tinatawag na resistance thermometer. So lahat ng ating electronics sa baba pagdating sa temperature is pwede na nating mag-reading sa loob lang ng ating control room. So ayan mga pare ko, yung temperature ngayon sa ating main engine na fresh water sa starboard side is nasa 70 degrees Celsius. So pwede rin nating i-check iba't iba mga pare ko, kunyari sa ating generator number 1 which is in operation ngayon. So yung fresh water out temperature niya is nasa 80 degrees Celsius. So lahat yan mga pare ko, pwede nating galawin dito basta na makikita mo sa kanyang reading. So yan yung tinatawag na resistance thermometer. So lahat ng electronically connected na temperature gauge is pwede mong ma-reading sa loob lang ng ating control room. So next na gagawin mga pare ko, syempre mag-ikot tayo dito sa ating mga transmission. Titingnan natin kung working ba talaga lahat ng pressure, lahat ng temperature dito mga pare ko pagdating sa ating langis. So ayan, mapapansin nyo, umaangat naman lahat ng pressure dito, at titingnan na rin natin kung walang mga vibration or walang mga leaks pagdating sa ating mga transmission. So same lang, port side at saka starboard side, parehas mong i-check lahat ng parameters, pressure, temperature, pati na rin yung leaking vibrations, pinaka-importante. So gaya ng sinabi ko kanina mga pare ko, ito yung ating Z-pillar na ginagamit para mapaikot niya mga pare ko yung propeller niya up to 190 degrees or kabilaan. So ayan mga pare ko, yung ating Z-pillar sa ating tugboat marine vessel. So syempre check na rin natin mga pare ko lahat ng tangke ng ating hydraulics, yung ating hydraulic motor, yung ating star pump. So lahat yan level ng ating mga langis ng ating tangke. So laging i-check yan mga pare ko, at saka yung kanyang cooling system. So dahil tapos na yung ating operation mga pare ko, pwede na nating patayin dito yung ating main engine. Sa pagpapatay, kailangan natin buksan mga pare ko yung ating decompression cock para mas malambot niya ang pagpatay ng ating makina. At syempre makita na rin natin kung mayroon bang cylinder yung nagloko, maaari bang nagbigay ng mga black smoke or any sign mga pare ko na maaari nating makita sa loob ng ating combustion chamber sa pamamagitan ng ating mga indicator cock. So ayan, binaba na mga pare ko, nag-close na tayo sa ating fuel oil line. So ayan, syempre wala ng fuel oil, mamamatay na dito yung ating mga marine diesel engine. So same pa rin sa isang makina mga pare ko, kailangan natin buksan yung ating mga decompression cock. Syempre titingnan natin kung wala bang nagbibigay ng black smoke dito mga pare ko sa ating funnel, wala bang nagbibigay ng white smoke sa ating funnel. So ayan, working as it should lahat yung ating makina dito mga pare ko, dahil na rin sa ating magandang maintenance system. So ayan, ibababa na natin mga pare ko yung ating fuel oil system, ipapara natin. So ayan, mamamatay yung ating makina dahil nga wala ng supply ng diesel sa loob ng ating makina. So ganun lang kadali mga pare ko yung mga bagay na dapat ating tandaan. 4 na bagay, pinaka-importante talaga: lubricating oil system, fuel oil system, laging tandaan na mayroong laman yung ating service tank para hindi maubusan at hindi mag-airbound or hindi mamatay yung ating mga makina dito. Pangatlo naman yung ating fresh water and seawater cooling system para hindi naman mag-overheat yung ating makina, yung ating fresh water tank or yung expansion tank natin, laging may laman yan. Yung ating seawater cooling system naman, laging mataas yung pressure, walang bara sa ating sea chest para maganda yung bigay niyang thermal conductivity pagdating sa palitan or absorb niya ng init galing sa fresh water. At pang-apat naman mga pare ko, check natin palagi yung ating starting air system kung may laman yan yung ating tangke for operation. So syempre higit sa lahat mga pare ko, para mapanatili natin dito ang kagandahan ng ating makina, ang kagandahan ng operational ng ating makina, is kailangan nating magkaroon or sundin yung ating condition maintenance system, na kung saan ginagawa natin ito araw-araw. I-check yung condition ng ating makina, kung mayroon bang makikita physically yung kanyang vibration, leaking, pag-check ng level ng langis sa ating mga dipstick, sa ating mga sump tank. So lahat yan ginagawa natin mga pare ko as condition maintenance system para mapanatili natin yung kagandahan ng takbo ng ating mga machinery. So syempre andyan din mga pare ko yung ating planned maintenance system para sa pagkalkula ng ating mga running hours pagdating sa ating mga change oil, sa pagpapalit ng mga main bearing, pagpapalit ng mga bearing shell. Lahat mga pare ko na ginagawa sa pagdating sa mga running hours calculation is dapat mapasunod natin yan
para mapaganda natin or maiwasan natin yung pagkasira at syempre lalong-lalo na yung ating deterioration. So hanggang dito na lang ako mga pare ko, naway marami kayong natutunan sa aking kaunting kaalaman na naibahagi sa inyo. At syempre kung mayroon kayong katanungan or idagdag sa ating napag-usapan is huwag niyong kalimutang mag-comment sa ating comment section. At syempre i-comment nyo na rin kung ano yung mga susunod na dapat nating pag-usapan pagdating sa ating mga machinery. Maraming salamat sa inyo mga pare ko, yan as always as peace.